VJ Mark. I'm your VJ Shannon at ito ang Coffee House Chat Behind the Notes. Ayan, so kamusta ulit, VJ Mark? Ako naman ang babalik ng tanong, kamusta ka naman, VJ Shannon? Ayan, sa mga kabuwisenya at kabuwisenya, sobrang saya naman talaga, Ayan. VJ Mark. Kasi Perfect. marami tayong natutulungan, Tama. mas marami tayong nadaragdagang kaalaman Tama. sa bawat episode na ginagawa natin dito sa Coffee House Chat. Tama ka dyan, VJ diba? Shannon. So, mga kabuwisenya at kabuwisenya, syempre excited na rin ako sa bagong guest natin. Kasi dito, mas madami tayong matututunan. Kumbaga, unti-unting dumadami yung... Step by step, no? Oo. So, mga kabuwisenya at kabuwisenya, hindi na po namin to patatagalin pa. Let us all welcome Mr. Ato Echivare. Ayan. Sir Hello. Ato is on the house. Woo! Kamusta po, Sir Ato? Alive and kicking. Gusto ko yung kiki. Sampon. Baka pag sinisa ka niyan, DJ Mark. Ay, hindi. Ayan. Mabait po ako. So, Mr. Ato, nais nyo po munang ipakilala yung sarili nyo sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin kung sino ba si Sir Ato. Oh, Ayan. okay. Sige po. So, I'm Ato Echivare from Marikina. Marikina. And practicing HR for more than 2 decades. Although hindi halata, I know. Younger, baby face. And yun, I'm married to a very, very beautiful and sweet wife Ayan. who teaches at the State University. Well, since we don't have kids, we adopted na lang 2 dogs. Ato, dogs. Yes po. A beagle and isang mixed Spitz pug. Okay, yeah. So my hobbies, watching Netflix. Netflix. Ano pong favorite niyo sa Netflix panoorin? Lahat, mas lalo na kapag anime. Anime. Ano po yung last yun na panood? 25-minute lang siya pero ito sa Japanese thing, no? Of course, anime, pero 25 minutes lang siya. I forgot the title, pero it was very good, no? Apa. Lahat naman ng Japanese animes are, di ba? Approve. Yes. So yun, in the spare time, all I do is, I'm actually a boring person. Mukhang hindi naman. Hindi naman. Ako lang. Hindi, all I do is study because I need to be prepared. Okay, so yun lang yun. That's me in a nutshell. Okay. Balita ko, VJ Mark, nagtapos din siya sa San Beda, katulad ni Prof. Sai. Ni Prof. Diba Sai, po? San Beda. Diyan Yeah. po San Beda. Yes, oo. All-boys school. And siguro, I took up marketing. Alright? marketing. Pero everything is accidental. Gusto ko marketing, pero my first years were philosophy. Apo. Because nakapila ako, alam mo naman, pag first year mo, wala kang alam kung anong gagawin mo, nakaupo, katayo ka lang, and then somebody told me, "Uy, anong gusto mong course?" Hindi ko alam eh. Dito po yung enrollment. I've been there, Sir Ato. Tapos sabi niya, marketing ka na lang. Maganda sa marketing. Sabi niya, sige, saan po yun? So, magandang ka na po agad. And then I graduated yan, marketing. But it was a lesson because I learned na you should get a course according to your passion. Opo, totoo. Ako baligtad. Okay, I got a course because I thought that I could make a passion out of it. Mali, which is wrong, which is very wrong. So that's a life lesson, unang life lesson when you go to college. Okay, so yun yan. Right. Since napag-uusapan na po natin yung mga field na yan, yung sa mga colleges na gusto nyong pasukan, paano po kayo pumasok as HR consultant? Isa na namang aksidente. Puro aksidente. Pero wala namang aksidente sa Diyos, di ba? Sabi nga nila. So, it was an accident. Why? Well, actually, after graduation from college, graduating from college, I went into different companies. Actually, I stayed long with the bank, selling company products, bank products. So, and then, isang araw, may lumapit sa akin na babae. Sabi niya sa akin, "Do you know anything about customer service?" Tapos sabi ko, "Yeah, lagi naman tinuturo sa bangko yan eh. Would you like to join me sa training?"
Sabi ko, sure, sige. So, well, it was nice, no? Lucrative for the love of money na gustuhan ko. So, I joined, no? So many times. And then until came to a point na nagustuhan niya ako. So, pinakasalan ko siya. Okay. Siyempre, ikat ko po muna, Sir Ato. Batiin niyo po muna yung taong niya, sinasabi niya po. Opo, baka po kasi nanonood siya ngayon. Hindi niya alam nandito ako eh. Okay. Hi, Ching. Love of my life. You're the very reason why I'm here. Because ikaw nagbigay sa akin ng pamasahe ko. Ay. Alright, there. Okay. So, Sir Ato, as an HR consultant po, nakikita niyo, di ba, syempre po, magpapasa yung mga empleyado na gusto pumasok sa ganitong kumpanya. Paano po kayo, paano nyo sila tinitingnan or paano nyo sila ini-interview? Based po ba sa age? Based po ba to sa resume lang? Or sa may mga napag-aralan? Ganon po. Okay, well, usually it's a different kind of interview, no? When you interview siguro mga fresh from college, I go for HATS, no? What does HATS mean, no? Hire for attitude, train for skills. So meaning, kunin muna natin yung character ng tao. Okay. Pero for high-performing companies naman, when we say high-performing companies, meaning sales-driven, mga ganon, ang sabi sa akin palagi ng may-ari, we need yung kaya na talaga na yung pwede nang bumenta. So with that, kailangan ko kumuha ng mga tao na hindi lang attitude ang meron, kundi meron ding skills. Ayan. Pero alam mo, VJ Mark, narinig ko si Sir Ato, isa siyang consultant sa XDT. Okay. Opo. Diba po? Paano niyo po ba nakilala yung mag-asawa? Ay, oo. It's, na si Prof at si Coach. You know, meeting them is such a privilege. No? Coach Ayet, the COO, the wife of Prof. Sai de la Torre, the CEO, we got into a conversation and they had the same aspiration. They had some aspiration for their company, which I like very much, which is to develop people. And then sinabi ko, join ako please. And then they entertained ako nag-apply. Ikaw po hinagtos, ikaw hinagtos po. And then, so, ayun. And the rest is history. Ika nga. So, I'm very much glad that I'm with them. Sir Ato, may tinatawag po tayo na keyman. So, as youth, interesado po kami malaman yung keyman eh. So, paano nyo po i-define yung keyman sa aming mga kabataan at sa mga workplace po ng ating mga kabuwisenyo at kabuwisenya? Alright. That's nice, no? Keyman came from the two words key at man, no? So, pero there's like key person. So, ibig sabihin ng key person, meaning ito yung talagang critical sa kumpanya. Okay, ngayon, let me give you a story. I have this client na mahal niya, na meron siyang negosyo, dalawang negosyo niya, isang personal at isang family na negosyo. Okay po. And ang nangyari dito, meron silang dalawang tao din na talagang tiwalang-tiwala sila, no? They like this person here, they like this person here. So much so na ang ginawa nila, binigyan pa nila ng bahay at lupa. And then they came to me muna, sabi nila sa akin, ang tanong sa akin ng may-ari was, Ato, how will I give this house and lot to this person? Yes. Okay, so we did such things, no? Mga kasulatan, ganun, computation, ganyan. Pero, ang kinaano nito is that, later on, we found out na may ginagawa palang kalokohan yung isang tao nila. Natiwalang-tiwala sila. And because of that, they have to take away that person. No? Now, Keyman or Keyman Insurance, what it does is that it tries to lagay nilang ensure na kung nawala ang isang tao, the company will be able to continue its operations. And when we say, pero at this point, yung mga binigay kong example, hindi namatay yung mga tao, no? Pero sa Keyman Insurance, it gives pag namatay yung tao o di kaya permanent disability yung tao. Okay? So kung kunyari, ako daw empleyado nyo, gwapo,
Yes, tama. Okay? Tama, Sir Ato. And then, Macho. Macho. And then, something happened to me, namatay or what. So, kunyari, critical ang role ko sa kumpanya nyo, and then something happened. So, what you do is you insure me, okay, pero the proceeds go to you. Okay po. Okay, so if something happens to me, hindi kayo ganong maapektuhan because meron pa rin pa kayong funds for my lost. You can continue, no? Kunyari, you can hire pa, train. Matagal na period of time yan eh. Opo, tama po. So the Keyman Insurance takes care of that. Ayan, okay. Para lang din po sa mga kaalaman ng mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin, si Sir Ato po ay isang HR consultant. Diba, VJ yes. Mark? Ayan. Baka kasi nagtataka sila, sino ba yan si Sir Ato? Ano bang ginagawa niyan? Ayan, isa po siyang HR consultant. Tama. Ayan. So, pagkatapos po ba matanggap ng mga applicant or matatawag na po ba siyang keyman? Ay, hindi pa. Hindi pa. Oo. Not unless kung yung kinuha mo yung tao is parang talaga siya, skilled at may experience na. Pero kung habang wala pa siya, bago pa lang siya, hindi pa siya pwedeng tawaging keyman kahit na mataas ang position na binigay sa kanya. Because you still have to go through that kung skilled ba talaga itong tao. Ano ba kaya niya i-offer sa kumpanya? Hindi ito dahil sa position lang. In fact, pwede ngang pinakamababang tao pero critical ang role niya. Ayan. Siyempre, bago natin ipagpatuloy, mga kabuwisenyo at kabuwisenya, bibitinin namin ulit kayo. Dahil kami ulit ay lalabas lang at magkakape. Tama ba, VJ Mark? Shannon? Kasi syempre, bilang mga empleyado, mga kabuwisenyo at kabuwisenya, marami pa tayong gustong itanong kay Sir Ato. Pero syempre, magko-coffee break muna kami, mga kabuwisenyo at kabuwisenya, at magbabalik kami dito sa Coffee House Chat Behind the Notes. Ayan. Kape tayo, mga kabuwisenyo at kabuwisenya. Ayan. Cash is fleeting, yet spending for experiences lasts a lifetime. We offer visa assistance, ticketing, insurance, and accommodation for your personal and business needs. It was great, no glitches, just arrived tonight, our client said. So do you want to experience that type of fast and secure flight for you and your family? Book yours now with Fly Travel Express. Fly fast with delight. At nagbabalik po muli ang Coffee House Chat Behind the Notes. Ang VJ Shannon, may gusto lang ako iklaro kay Sir Ato. Sir Ato, ano nga pala po ulit yung HR consultant? Kasi para ang lawak po pakinggan ng HR consultant. Pwede yung ibang kumpanya may HR, pero yung sa inyo may consultant. Yes po. Ano pong pinagkaiba? Oh, okay. So, ang ibig sabihin nun ay yung isang kumpanya, maaaring may HR na sila, Yes po. maaaring wala rin, pero kailangan lang nila ng additional help to enhance their HR. So, pwede kong gawin ng roles na ginagawa ng HR nila, from recruitment to labor, to all lahat ng ginagawa. So para outsourcing po. Outsourcing Wala po talaga. kayong particular na kumpanya as an HR. Kumbaga sarili, independent. Independent. I'm a consultant. As a consultant, independent ako. And I serve companies na small, medium, and large enterprises. So, alam na ng mga kabawisan at kabawisan natin na yung mga magsisimula pa lang ng mga business, tapos may mga empleyado na, then siguro hirap pa sila makahanap ng HR, so pwede pa rin si Sir Ato ang kontakin nila. Yes, tama ka dyan, VJ Mark. Pero alam ko, hindi lang dapat kahit mga pangkumpanya. Pwede din pa to, Sir Ato, sa mga online seller, yung mga ganun po. Well, in a way, dahil kasi I have supposed to be one client na online seller sila. And she has a, tawag dito, employees. And she had to ask me ano ba yung mga dapat niyang gawin para sa mga employees na to. So, any. Ang important is not an HR person. The important thing is an HR initiative. Yes, tama po yun. So, yun ang dapat ibigay. So, Sir Ato, punta naman po tayo sa retirement. So, ano nga pala po ang ibig sabihin ng retirement? Kasi pag sinabing retirement,
ang isip agad nila, resignation eh. So, Apo. magkaiba po yung retirement Apo. tsaka resignation. Tama po ba, Sir Ato? Yes. Ano po yung pinagkaiba nila? Para lang din maklaro po yung mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin na yung pagkaiba ng retirement at resignation po. Okay, sige. So, that is something very close to my heart because of my graying hair. No? Sige, so, pero ganito na lang yan. No? Apo. So, resignation is a voluntary act. No? Voluntary. You cannot ask somebody to mag-resign ka na. Apo. Yari ka. That's wrong, no? Apo. Yes. But, balik tayo. What's ano naman, retirement? Retirement, according to the law, is that something which a person, when he reaches the age of 60 to 65, and 65 is the compulsory or mandatory age, Apo. and 60 to 64 is like the optional or voluntary retirement. Apo. So, that person is supposed to, can retire already. 65, supposed to retire na yan. Apo. Ngayon, because of that, magkakaroon naman siya ng retirement pay. Okay? So, that's provided under the labor code naman. Apo. Magkano naman ang, if I may, no? Kung magkano ba ang matatanggap ng isang tao pag nag-retire siya? Well, ang unang-una niyan is that 15 days times number of years of service. Doon po Half month, days. not 15 days. Half month Half times number of years of service. Kaso lang, sa labor, ang half month is considered as 22.5 days. 22 Oh, po. may mga technicality yan. Apo. So, bali, Sir Ato, nakadepende yun sa service. Hindi sa mismong age niya kung paano siya babayaran ng retirement. Oh, basta 60 to 65 siya. Yun na po Oh. yung Age niya. full Pagdating niya ng retirement. age na yon, Okay. doon na siya eligible for retirement. Okay po. So, napapaghandaan ba ang retirement po, Sir Ato, or kusa? Yes. Oo, that's a nice question dahil kasi kaya nga close sa akin yan because gusto ko na rin parang sabihin at ako the best talaga at an early age, no? When you get into your first job, ang isipin, ako ang gusto ko sabihin, get into retirement already. Apo. Think of already the end in mind, ika nga. Bakit? Bakit, no? So, well, number one, it's really difficult to earn as you grow old. Yes, apo. Di ba? So, pag ako at an early age, kailangan iniisip mo na yung retirement. How? Yes po. Well, there's so many things. Number one, yung kumpanya mo can provide for that. Di ba? Pero if you do it on your own, it's a misnomer or it's a wrong assumption na maliit lang sweldo ko, I cannot prepare. Hindi totoo yun, mali yun. Bakit? Apo. Yes. Well, there's actually many ways to yung tinatawag nating investment, no? Which is number one, sa pag-ibig pa lang meron na, which is what we call the MP5, no? Yes. MP5. Okay, the MP5. MP5 is somewhere you can, at 500 pesos a month, pwede ka maghulog, and then hulog-hulog ka lang, and then let it grow. Which is ang kinaganda nito, ang ganda ng performance ng MP5 ngayon. I know it's too technical, no? Yes, Papa. Pero ang 5 to 8% per annum historically ang kanyang takbo. Meaning, kung i-compare sa bank, which is 0.5% lang yata, Yes. MP5 can do 5 to 8%. Okay? Diyan siya naglalaro. Yes, pa. So, and then there's also SSS and so many things, no? So, pwede silang maghulog. So, again, retirement is actually easy if you really have talagang study it, no? Yeah. Syempre, VJ Mark, di ba, nag-retired ka na, kunwari, Sir Ato. Pwede pa rin po ba yan mag-apply sa ibang kumpanya? Kasi baka iniisip po ng iba, ay, magre-retired na ako dito. Mag-apply na lang ako ulit sa iba. Pwede po ba yung ganon? Okay, that's nice. Okay. Now, pwede akong mag-apply sa kumpanya. Kunyari, same company, no? Apa. I can go back to the same company but not anymore as an employee. I will now be tagged as a consultant. Oo. And I am not anymore mandated to pay or the company to pay for my SSS PhilHealth Pag-ibig because cut na yun. Opo. Yes, pa. Wala na yun. Because na-assume ko na eh. Nakuha ko na yung benefits eh. Yes, pa. Oo.
siguro from 62 to 65 or 60 to 64, Opo. pwede. Pero once you retire 65 onwards, wala na yan. So, Sir Ato, same employee po yan? As a same employee or as a self po? As an employee, Employee, for example po. Oo. Nag-resign ako dito, tapos babalik po ulit ako. Okay. Pwede po ba yun? Pwede, pero again, going back, if you are now a consultant. Consultant. po. You're not anymore. Ayan. Oo, Syempre, oo. apo. So, VJ Mark, syempre isang consultant si Sir Ato. Napag-uusapan natin na din natin yung about sa retirement. Yes. Paano nyo po yung pinaghahandaan? Ako, okay. Opo. Parang That's a nice question. Apa, Okay. apa. Actually, at age, personal ko lang to, personal Apa. journey, no? At age 48, I already decided to retire. So, ang ginawa ko, semi-retirement ako personal. So, I left, I still did consultancy when I was still in the corporate world. But ngayon, ang sinabi ko, ayoko nang sa corporate world ako, even if consultant ako. Okay, so paano ko pinaghahandaan? Apo. Okay, so yung mga binanggit ko, that's what I do. MP5, I go for insurance companies. And sasabihin ko sa'yo, habang mas bata pa, para akong nananawagan, no? Apa. Ako yung voice from the, di ba? Parang ako yung nananawagan na habang bata ka pa, isipin mo na retirement mo. Kasi mas mahal habang tumatanda. Okay. Yung iuhulog mo na 1,000, 1,500 nung bata ka pa, sa age ko, Apo. libo-libo na. Okay, so mas mabuti na habang bata pa. Ayan, VJ Mark. Kaya dapat habang bata pa tayo, pinaghahandaan na natin. Diba? Kasi medyo siya, kasi alam mo, hindi ko pa nga naiisipan mag-retard eh. Parang gusto ko pang, kasi actually, yung mga youth ngayon, gusto nila na explore. Explore. Marami silang gustong matutunan pa. Ayaw pa nilang, hindi nila naiisipan, ako, sa point ko, hindi ko pa naiisipan mag-retard. Parang gusto kong i-fulfill muna kung ano yung, kung parang, hanggat malakas pa ako, gusto ko muna to i-fulfill. Gusto ko muna to gawin. Pero syempre, VJ Mark, habang bata pa nga, dapat pinaghahandaan. Pinaghahandaan. Oo, yun nga yung sinabi ni Sir Ato sa atin. Pinaghahandaan. Tama ka naman dyan, VJ Shan. And tama rin po si Sir Ato. Tama, di ba? As HR consultant. Yes. So, Sir Ato, ibalik lang po natin ulit sa Keyman. Kung sa Keyman po ba, may step by step po ba tong procedure as a keyman o para kuhanin nyo yung isang empleyado ng ganun-ganun lang? For example po, katatapos lang ng college, pwede rin po ba na matawag siyang keyman or as a high school? Okay. Alright, that's good. Ito muna ang natin. No? Ang first definition ng keyman is that critical ang role niya sa kumpanya. Critical. Okay, critical. Okay. So, ano bang position to? I have a client right now na ang kanyang keyman right now ay hindi grad. Hindi po siya grad. Okay. And tinuruan niya lang hanggang sa nagkaroon ng kusa at malasakit yung kanyang empleyado for the company. Apo. Last year, nag-uusap kami, sabi niya sa akin, Ato, I need to pay off 50 million of my debts. Sabi niya, last year yon ha? Yes po. And I will pay it in 2 to 3 years. Okay, nagkita kami this January, and then sabi niya sa akin, Ato, because of Grace, ang name ng kanyang empleyado is Grace, because of Grace, I'm already paid 50 million. Wow. I'm now going to expand my business. So sinabi ko, how did that happen? Si Grace, sabi niya, so matalino yung kanyang tao sa so siya yung tumitingin sa kanyang sa kanyang finances and everything, admin and everything, no? Important sa kanyang Ngayon, how much ba ang dapat i-insure sa isang keyman? Well, it really depends. Walang science yan, except that maybe may science din, no? For insurance agencies meron. Pero ang best rule of thumb is you get an insurance wherein if you think that person dies or nawala, how long would it take you to recover?
Ayan. So, syempre, mga kabuwisenyo at kabuwisenya, hindi pa natatapos yung segment namin Tama, dito. Bibisan, Kasi alam ko, gusto nyong itanong sa amin ngayon kung saan ba namin pwede matawagan si Sir Ato kasi kailangan namin ng tulong. Tama ba, VJ Mark? Tama, VJ Ayan. Shannon. So, mga kabuwisenya at kabuwisenya, magbabalik kami upang ipaalam sa inyo kung saan ba pwedeng matawagan si Sir Ato kung kailangan nyo ng isang consultant. Di ba, VJ Mark? Yes. Kaya naman magbabalik ang Coffee House Chat Behind the Notes. Diyan Diyan lamang kayo. kayo, mga Dala kabuwisenya kayo. at kabuwisenya. Madami pa tayo pag-uusapan. At nagbabalik po muli ang Coffee House Chat Behind the Notes. Ayan, syempre mga kabuwisenyo at kabuwisenya, tsaka syempre VJ Mark, nais po muna naming pasalamatan si Sir Ato. Yes. Ayan, Thank you po, kasi, Sir Ato. Thank you so much po. Ay, may ipapasok lang muna ako. Sige pa, ano po yun? Yung kanina siya MP5, it's Apo. called MP2, pero good for 5 years. Okay, ayan. MP2 for 5 years, hindi po MP5. Baka kasi okay po. magtaka yung mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin. Nalito sila. Ayan. Tama, So, opo. syempre, Sir Ato, salamat po ulit. Ayan. Ayan, salamat po ulit. Yes, tama Syempre ka dyan, po. Lisa. Tsaka syempre, Sir Ato, pakilala nyo na po yung... Ay, saan po kayo Paano po? makakontak? Sorry. Yes, saan po kayo Alright. makakontak? Sir Ato. Okay, so ang pangalan ko po ay Ato Echivare, and you can get in touch with me through my email, which is hr.exodus@gmail.com, and my number is 0917-123-9248. Ayan. Oh. So, syempre, VJ Mark, dito sa segment natin lagi sa Coffee House Chat, hindi mawawala yung tips or advice para sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin. Personal quotes. Opo. Yes. Ayan. Pagkakataon nyo na po to, Sir Ato, lalo po sa mga kabataan na katulad namin. Okay. Ako, personal ko to. Opo. There is no success apart from God. Yan yung ko. Okay, and that's something personal kong na-experience. Okay, so yun sa like ko sinasabi, apart from the Lord, it's not success. Opo. So, maganda yung sinabi ni Sir Ato. Kasi, yung mga kabataan ngayon, nawawala na sa path because of that word of personal quote ni Sir Ato. Pag narinig yun ng ating mga viewers, sa mga kabuwisan at kabuwisanya natin, mapupunta sila sa tamang path. Kahit ako di ba? Ayan, sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya, marami na naman tayong natutunan ngayon. Tama ba, VJ Tama, Mark? VJ At syempre, dito na tayo magtatapos ngayon. Pero syempre, may mga susunod na naman tayong episode, VJ Mark. Kaya naman sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya ng mga nanonood dyan, wag nyo pong kalimutang i-follow, i-like, at syempre i-subscribe ang Coffee House Chat, tsaka syempre ang TV Maria na rin. Tsaka syempre, tatandaan nyo lagi na i-click nyo po lagi yung notification bell para naman ma-notif kayo kapag may mga bago kaming episode. Tama ka Kaya dyan. naman, I'm your VJ Shannon. And I'm your VJ Mark. At ito ang Coffee House Chat, Behind the Notes. living with purpose. Guided by values. Ayan, thank you so much Thank po, you so much Sir po, Ato. Sir Ato.